to Kultura Podcast. Kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag, ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay, pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap. Pasasalamat kay Bathala, pinagpala kay Maria. Sa piling mo laging masaya, pake mo, fuck you go. Ay ano naman ko lagi lang sabog. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag, ano, ina mo. Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. Ngayon, re-reviewin ko Slack 1 versus kasama ko sa Uprising, si Krega. Krega, wag mo akong bibiguin dito. Tangina. Pero alam ko panalo si Slack. So at least doon pa lang alam na kagad natin parehas, pero gusto ko tingnan, gusto ko i-judge para sa sarili ko. So yeah, hindi ko alam kung nakakailan na ako dito sa second side, pero mga 6 na ata, no? 7, gano'n, 8, hindi ko na alam pare, pero enjoy lahat so far, malalakas. Tingnan natin to. Hanep, icy roll. Hanep. Air Force One. Harlem. Solid mga damit ng flip top yun. Dami na rin talaga. Lakas. Masarap isipin na in the near future yung flip top merch magiging parang woowear. Sa Pilipinas hindi masyado na uso woowear, pero isa ako sa mga nagsusuot dati noon. Iba yung pakiramdam para sa akin kapag naka-woowear nung panahon na yun, late 90s. Diba? O Mecca, yun yung mga trip na trip kong brands dati. So, alam ko ngayon nangyayari na sa flip top merch yun, pero in the near future sana maging mas, kung ano yung naging impact ng FUBU sa Pilipinas, gusto ko yun pare mangyari sa flip top na merch. Sa FUBU dati, parang lahat naka-FUBU nung panahon, mga early 2000. Masarap mangarap na magiging gano'n na flip-top merch. As in, kahit saan ka pumunta, lagi kami makikita gano'n yung suot. Hanggang eventually, parang, ano na siya, staple na siya sa kultura ng pagdating sa streetwear. Diba? Sa merch. So, yeah. Gawin nyo ang parte nyo para maging realidad yun. Bilang fan ng flip-top. Yeah.
Tsaka alam nyo kung ano pang astig na ganon? Pag meron kayo dito sombrero ko. Collab namin ng Fatheads. Naubos na sa Pilipinas, so salamat sa lahat ng Skumor. Mga pang-international orders, meron pang ilang piraso, so orderin nyo na. Punta kayong Fatheads, Phatheadzz, Z, whatever, Z. Diba? So, yeah. Hindi pala Z ang Fatheads. S pala yun. Sorry. So, Phatheads. Sorry. My bad. Alam mo, galing ako sa 90s era na ginagawang Z ang S sa dulo. Second Sight 15, lalo na sa amin na isa buhay tournament, magiging mainit yung mga laban na paparating. Lagi akong laman ng Second Sight. Sa mga hindi nakakaalam, halos lahat ng Second Sight events simula nung nakapasok ako, sinapul ko. Bilang Ang ganda ng pinagmamalaki ni Slack One. Ako, pagmamalaki ko, pinakaunang Second Sight. Bumatel ako. Tangina nyo. Battle namin ni Delo yun. So, Looney Gap, ako tsaka Delo, Target Luke. Para feeling ko yung tatlong battles na yun yung pinaka nagpaingay ng flip top ng panahon na yun sa Second Sight, no? So, yeah. Shout out sa aming anim. MC, nakita ko yung legasiya din niya sa past na mga movement niya bilang isang twistero. Tingin ko maa-apply niya yun o mas hihigitan niya pa? Hindi ko rin masasabi basta-basta kung kaya ko siyang i-overpower o kaya niya akong i-overpower. Pero ang masasabi ko lang, pinagandaan ko siya. Ang dali niya mag-blend sa kung anong estilo ng kalaban. Kaya niyang mag-jokes, kaya niyang mag-reference ng nakamultis, no? Kaya din niyang laliman, kaya din niyang mag-taglish. Nagit sa lahat, kaya din niyang mag-bilisan yung salita na ginagamit niya. Matalinhaga, medyo may kalaliman si Krega. Yung typical na medyo may pagka-left field na, pero technical, no? May pagka-left field lang ng konti kasi yung mga ginagamit, yung mga terminong ginagamit niya medyo malalalim eh. Sana galingin mo, sana mahigitan mo pa yung ekspektasyon na kumbaga iniisip ko sa mga mangyayaring laban mo at saka sa laban natin. Asahan mo rin na magbibigay din ako ng magandang laban para sa atin. Krega, pinagandaan kita. Sana ganun ka din. Nyo, galingan nyo. Wala na akong pag-asa sa pero siyempre gusto ko maging maganda yung laban na to. Kahit patunayan natin na day one is the shit. Fuck AJ Power. Yeah. Huwag niyo akong biguin. Left up, Second Sight 15. Dito pa rin, Phil Invested, Muntinlupa City. Pangalawang laban ng gabi, pangalawang laban ng Isabuhay 2026. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng MCs na bumubuo na liga. Siyempre lahat ng mga represent collab, lahat ng tulong suporta. At flip top, magingay para sa parating nating laban. Fuck. Nakakalula yung pakiramdam, pare. Ngayon tinitignan ko yung stage, tinitignan ko yung feeling ng ko ako yung nandyan, babattle, parang fuck. Sobra na para sa akin yung pakiramdam bumattle ulit, sa totoo lang, tangina. Ngayon tinitignan kong ganyan, fuck. Shoutouts palagi, Crown Manila, High Minds, Real Jokes Clothing, Flip Top Beer. Tikman nyo yan, sana ngayon taon may Malay nyo. Tingnan natin sa future, pare. distribute na natin yan. Black Manila, abangan yung mga disenyo, silipin nyo yung mga bagong labas din. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga ibang represent collab natin. At sa kanan ko, Cagayan de Oro City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para sa pagbabalik ni Krega. Mura pagpanit sa alas, naghihimog pitaka. Inanakadali nga isulod sa bulsa. Mga leon o tigre, sila kay nabalaka. Kay daghan na nagnangaib, nagkita sa karsada. Shoutout sa Change Community, bago yun, Derf ng PC Project, tsaka sa Beta Option.
At sa kaliwa ko naman, Las Piñas City represent para sa inyo. At galing pa ng 13 Martires para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Slack 1. All black baby, di mapigilan. Iba sa kanila kasi palagi pagdiinan. Kung akala nyo ganun lang marating ng madalian, pagmamadali ang malaki ng kamalian. Shoutout nga pala kay sa magina ko, Boss Parak, kay Boss J, kay Mers, kay Master Gao, kay Boss Jason ng Asa Coco, kay Boss Lando, kay Kuya J, tsaka kay Madam Erlyn Shao. So, Comment, may mga nagko-comment na solid daw yung yung mug, no? Yeah, bigay sa akin ng mga anak ko yan last year ng Father's Day. Yeah. Nanalo ng coin toss si Slack 1. Pinili niya muna si Krega. Tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado muna natin dito ngayon para sa Isubuhay 2026. Pahinga natin unang banat, second side 15. Krega. Let's go! Shark! Siya si Slack 1, a.k.a. Bisaya Slayer. Kung makapangot siya sa mga Bisaya, talagang todo sa galit, loko sa ganid, kuto sa anit, kadiri itong mga homo ayasib. Pinakamahina. Ganda, ang ganda nun. Kaso, hindi pala, no? Parang hindi ko gets kung bakit homo ayasib. Ang akala ko parang ang unang pagkakaintindi ko parang dapat may phobia. Pero hindi eh, di ba? Walang kinalaman dun sa sayang. Mga Bisaya, sa ChatGPT meron daw ganun. Kung meron man pinakamahina sa mga Bisaya, si MP3 lang yun. Tingin mo sa mga Bisaya, sunod-sunuran, kinokotongan, kami, tingin namin sa inyo, tinutulungan, pinupusuan, o baka ikaw lang ganyang klaseng mag-isip, pati si Cripply. Lahat ng MC nasa Kabisayaan nangunguna, mula kay GL hanggang kay Looney. Nahiya naman kami sa dungis mo. Ba't ko'y dadamay sila sa pagiging kupal mo sa lahi? Saka ka na magmalinis kung kaya mo nang umihi nang hindi humahawak ng Teka, ba't ako makikipagtaasan ng ihi sa mga tulad mong nag-iinaso sa lipunan? Alam namin sa squatter yung aso, ginagawang pulutan. Oo, laman ka ng pangungutya. Ultimo mga bayaw mo sa eksena. Ako binansagang aso ni John Wick. Ikaw yung asong inasusena. Kasi panay, baw, wow, wow. Kaninong pet to? Ako malabaw, wow lang. Oo, maladetro. Hindi man obvious sa gantong era na may kaching at bling, pero sa pagkatao makikita yung pagka-smart sa street at scheme. Parang Glock sa pag-click-clack, yung comprehension ay quick. Yung CTA, malad-GTA, wala sa comment section yung link. Hindi ka playa o Y2K. Hold up, G. Bansot na feeling low the crease, panay PM naman ang sponsor me. Feeling vintage tong Slack, kala niya say okay James, oh my this, feeling cool pa sa kanyang overtaste. Kaya kong laruin yung swag mo men, mala House of Pain ng Cypress Hill. Kahit nga tong atmosphere, mag-8 mile yung shadow wing na sang psycho realm. Pero hindi ako magpapakita ng puwet, sabay talikod sa gitna. Tong Slack mabebelow the belt, sa harapan to paplakda. Anumang ira at panahon, aabutan pa rin kita ng hindi tumatanda. Tanungin mo lahat ng bayaw kung paano sila sa akin maghanda. Kasi pag ako ang susulatan, asahang may mangyayaring kakaiba. At kahit magmalapots ka pa ng boses, sasaikohin lang kita. Kasi wala kang kayang patunayan sa iyong pagkaikaw. Hinog ka na sa pilit? Ha? Matagal ka ng hilaw. Umaalingaw-ngaw. Ayo pangalan pero nung sinuri ko, olats. Kung pera lang habol mo dito, magbigti ka na. Hudas! Todas ang kahinat na nalot na lalapit na ang iyong oras at kung babalikan ang nakalipas, oo, ako yung luma, pero walang kupas. Unang ikot ng isabuhay, Slack o uno ang magigisa. At Slack, kahit may one ka man sa pangalan, hindi ka makakaisa. Hindi porket Bisaya, nang bababoy ng saging kapag nalilibugan.
Hindi porket Bisaya nang bababoy na saging kapag nalilibugan. Kasi pag ako nagpalabas ng saging, sinisiguro kong matatanggalan to ng bara sa lalamunan. Ang ganda nung ano. Ako sa iba ko gagamitin yun. Ganong idea pero meron akong tweak doon. Pero kung paano niya ginamit, ang ganda rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points first round ni Krega, no? Yung si MP3 lang yun, yung mahinang Bisaya. Tapos yung Inasusena, ako John Wick. Parang aso John Wick yung Inasusena. Psychohan lang kita. Kasi matagal ka ng hilaw. Walang kupas. Ako yung luma pero walang kupas. Tapos yung makakaisa. Di ka makakaisa kahit may one pangalan mo. Bara sa lalamunan. So yeah, solid yung yung kabuuan ng round ni Krega, no? Kahit yung delivery, yung presentation na yun, solid yun. Siguro yung style lang niya talaga hindi sobrang ano ba, may language barrier kahit papaano. Pero alam kong yung pakiramdam nun hindi lang dapat pang 7 eh. Diba? Pero 7 yung umano sa scorecard ko, no. Well, solid pa rin na round regardless. Tingnan natin ang first round ni Slack. Game! Game! Shoutout kay Krega. Last 2 weeks, in-upload ng flip-top page yung sound check sa second site. Sino nakakita? Okay. Ang sabi doon ni boss, si Krega daw ang underrated silent assassin ng liga. Putang ina. Asa si boss? Si boss? Boss, makakwento ko lang ha. Nung kasagsagan ng PSP, may commercial yon sa umpisa ng video. Boss, commercial yon ng isang malaking partido. Nakita ko siya. Di ako pa pwede magkamali. Nakadamit pa ng pamphlet top. Alam mo ba kung ano sinabi? Ganto. Ako si Krega. Ahon mahirap. Pukiningina mo! Underrated silent assassin! Unbelievable, unstoppable, the super duper MC! The man from Cagayan representing Uprising PSP. Anyari, di ba maprinsipyo kang tao? Mahal mo yung bayan, galit ka sa kahirapan, ikaw yung simbolo ng pagsisikap. Sa Uprising, malalim ka. Ayaw mo nang kinikain ko yung flip-top. Kuwang-kuwa mo yung respeto ng hip-hop kasi nga, ikaw si Krega. Ahon mahirap. De. Kung usapan na prinsipyo, alam kong matagal na tong subok. Pero nung tawag ng pangangailangan, di nag-alinlangan na lumunok. Ngayon, paano mo ipapaliwanag yung prinsipyo mong dala kung may pera na palang laman yung kamao mong nakasara? Kaya... Maganda yung punto naman din ni Slack. Pupuntosan ko yun. May pera na sa kamaong nakasara. Pero kung tutuusin, porque ba maprinsipyo ka hindi ka na dapat kumikita sa rap? Yun ang tanong ko. Pero siguro ang punto niya dahil sumali ng PSP. Yun. Pero hindi yung kumita. Para sa akin, yung tungkol kung pera, para syempre lahat naman tayo dire-deserve na kumita sa ginagawa natin. Yeah, yun siya. Yun ang sinusubukan din gawin ng flip top ni Arik na kumita tayo pare-parehas sa gusto nating gawin, di ba? So, yun siya. So,
Siguro yung PSP nga lang ang ano ni Slack dyan. Hindi ba siya nag-PSP? Nag-PSP rin nata si Slack eh. Kaya wala kang pwedeng iyabang sa akin. Mas popular ka lang, boy. Mas may views. Kaya sila sa'yo nagtitiwala. Oo, masikat ka sa akin. Pero pagdating sa isa buhay, hindi mo ako kilala. Panahon na para pakitaan. Kita na ang mga banatang. Isa ka sa mga pinakaita. Malaman sa mga malalaman mo na malaman ng mga malabalabag kakalabit pa. Talagang suktulan. Para lang ipamukha, madali ka lang matutumba. Kahit nagawin ko lang itong rap contest, puking ina, di ka uubra. Ito'y parawakan pagsako, para man tinamaan ng takot sa namang humara sa anaw, talagang drabahan ng abot akin. Pila, akin, talimay na sa dila, kakidila. Ay di pa rin na mapatila sa kabila. Humandaliin na di ba patila ka sa kadila. Big ba rin na mga panira. Paano ka lalabang kung walang kakayanan? Lagi na sa isip pa, uwi ng kakayanan. Kahit ano pag gawin mo, di mo kayang patayan. Kung lagi mo na tinututukan ng iyong kamalayan. Tagpo nga ba nagto, matatagto mo na di mo pala kayang karabitan na pinapatagulto, manatagto, sige takbo. Pinapadama ko din lang purong kalabitan. Bawal na to sa lahat ng mga kasali kung paano ako mag-iba. Ewan lang kung putangan na isa pa. Ubusan ng gas. Naubusan ng gas. Game. Babalato sa lahat ng mga kasali kung paano ako mag-iba. Umaasa pa rin ito na makatiket mo ko kung manalo ko pa. Kung bakit ko binili sa lampre at tata-atat nawala. Puta raw na malaki pulato ka na kaya tatatatakina ka! Tangina mo! Sa lahat ng mga nagsasabi na mananalo to sa akin, puta, wala. Masyado bang kapos? Kung ikaw man yung pinupulso, putang hindi ka tatagos. Kaya yung kampiyansa sa komento mo'y nagkamali ka, boss! Pagkat lintik lang ang walang gante, ngayong hindi na ako paos! Bigyan ko ng 3 points si Slack, no? Yung may pera na sa kamaong nakasara, yung ganon. Pinutusan ko yun. Tapos yung speed rap niya. Alam naman natin na hindi talaga mga punchline yung sinabi niya doon. Pero kailangan mo puntusan yung ganon yun. Ang gandang dagdag flavor sa round niya na biglang meron siyang ganun. Yeah. So solid yun. Tapos yung hindi na ako paos, yan. Yan na yun. Sinasabi niya na lintik lang walang ganti, tingnan natin. Pero first round nakuha ni Krega para sa akin. Although astig yung ginawa ni Slack na yun. Yeah. Pwede natin sabihin tie ba? Dahil pareha silang parang solid yung ginawa. Lamang sa punch count si Krega eh. Siguro sa live pwede ko sabihin tie, pero dito sa scorecard ko, dito sa show, sa basehan ng bawat orado, sabihin ko sana balian ng leg. Nasanay talaga ako na kapag nagsasalita ng ganitong pakiramdam, mas sa balian eh. Pero gusto ko sabihin kanina. Sa basehan ng bawat orado, 1-0 nakuha ni Krega. Kung live, maaari ko bigay ng tie yun. So, tingnan natin round 2. Tangina. Oo, sa pabilisan. Malamang isa ka sa mga ginto. Tangina, ang bilis, oh. Tapos biglang ginto. Ganyan talaga pag mamamatay na. Siya si Slack 1, nabigyan ng special pick nung pandemic. Parang barracks dun sa Manda. Binigyan ng special break ni Arik. Tapos malaman-laman ko, nagpapasulat ka palabay. Ano yun? Ang yung kanang kamay, may extra pang kanang kamay? Pasulat ka? Sinong ghostwriter mo? Sunog kilay, sabay angkas, malamang sa ghostwriter to. Maliwanag na may nagturo, malaregan. Aba, parang ghost fighter, oh. At kung sino pa yung Casper, yung pa yung ghostbuster mo. Oh, puro ghost. Ganyan ka kagusgusin. Kala mo FLM, yung pala Norman Mangusin. Napanood ko yung laban yun ni Manda. Ay na, magkamukha kayong dalawa. Para
Para kayong mga batang hukluban. Alam nyo yung mga magkakapatid na nag-iinsultuhan pero hindi kayang magsuntukan? Habang ginagawa nyong bread and butter yung flip top para pambuhay ng pamilya, ako din. Ginagawa kong bread and butter yung flip top. MC na nilalatag ni Enigma. Parehas may kaugnayan pero magkaiba ng pananaw. Kinakain ko yung latag habang sa palakpakan kauhaw. Parehas nga ba tayo nabusog? Sanay inyong napagtanto na hindi lahat ng nakikitang tumataba, pumapaldo. Halatang wala ka ng disiplina. Hindi sa marami ka ng pera. Lamon ka ng lamon, pati ikaw nilamon na ng sistema. Gusto ko lang din i-shoutout si Krega, no? Ramdam ko yung comfort niya ngayon sa pagbabattle, yung pace, yung delivery niya, yung kabuuan. Mas komportable siya ngayon kumpara dati. So, astig na na bagong na-unlock yun sa kanya. Kala ko ba purong hip-hop ka? Ba't pa call out mo kay GL sa kanyang train of thought na pang high school riddle? Ako, bilang hip-hop, empty vessel. Pero epic level. Pag nakarinig ng trend, yung thought, 187. Woo! Pantalon, nan ba itong slack? Hindi. May palag naman kasi mabenta. RTW sa ukay-ukay. Marami talagang bibili sa tigsi 50. Pero kung usapang bidding, wala ka na sa hanger, bad trip. Hindi pa pwedeng ihanay sa vintage, lalo't hindi pa to branded. Ako tatak lokal, lyrical, nagre-rep ng uprising. Ikaw din tatak lokal, literal, sa shirt promodizer. Modelo sa panlabas pero mas umaangat yung naglabas ng kapital. Bago manuluma, depende yan sa pinapakita na material. Parang hawak ko yung slack na may glock, kayang butasan kanyang waistline. Kinain kabilang linya, parang estudyante na nagte-test drive. Talo ka dapat dun kay Rafian. Ba't nandito ka uwi? I-review nyo kada lines. Pumiyok pang puking ina. I-review nyo kada lines. Dapat mabito ka uli. Panandalian kang nanalo kasi galing-galingan ka masyado. Kung yung iba bumawi sa pagkakatalo, eto talagang binawian ng panalo. Hindi porket squatter, immune sa mga bombang nakakalason. Kahit tong venue bomb shelter, walang kasiguraduhan kung sinong makakaahon. Basta, ako'y may utak, ni Rizal, pero barya. Sabi ng ibang nanghusga. Samantalang tong slack, may halaga. Kung ulo niya nakalagay na sa bulsa. Pagtapos mo ay sino? Basta wala akong pake. Pupulbusin ko ng pinong-pino hanggang sa po pwede nang maging kape. Unang ikot, tanggal bara. Pinulbos, pangalawa. Isabuhay mo yung pagkadapa kasi maya-maya laglag ka na. Ngayon, sinong gusto magkampiyon? Baka sa akin kayo susuka sapagkat hindi magiging madali ang pagsungkit nyo ng corona. Bibigyan ko ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points si Krega sa second round niya. Yung kanang kamay, may extrang kanang kamay, tas yung Casper Ghostbuster, pumapaldo. Hindi lahat na tumataba, pumapaldo. Tas yung nilamon na ng sistema. Panay lamon ka, ganun, nilamon ka na ng sistema. Yung 187, kahit kung isipin mo, wala naman siya masyadong width, di ba? Pero ang ganda lang nung ano lang, kumbaga para sa akin, hotline pa rin siya kahit ganun. So, yeah, tsaka yung test drive na kinain yung kumain ng ng kabilang linya, parang ganun. So, yeah, 6 points sa second round ni Krega. Tingnan natin round 2 ni Slack. Okay, game. Pag-usapan naman natin yung mga katarantaduhan mo. Game! Okay, trivia. Marami kayong matututunan sa akin. Mainig lang kayo. Alam nyo ba na yung Krega ay slang term ng salitang Kreger? Na ang ibig sabihin ay all-in-one na mura.
nagaling din sa Latin word na Cregar, na ang ibig sabihin ay cucumber. At dahil maangas pakinggan, ginawa mong pangalan. At dahil di nagre-research yung Tigenyo, akala mo hindi na malalaman. Putang ina, ang lupit. Krega, akala mo talaga. Pakrega-krega ka pang hayop, tas cucumber ka lang pala. Nagpatak daw siya ng dugo sa kwaderno. Yung sobra is hinali niya sa test tube. In-incubate ng 30 days kasama Fahrenheit at Celsius at ayun, etc. hanggang sa naging Senlook. Puta, parang balot ah. Sa bagay, oo nga no, si Senlook, sa sobrang lalim, hindi na namin maintindihan yung mga kamanyakan sa Facebook. Tangina, meron pa siyang Fahrenheit, Celsius, kung ano-ano pa sinasabi nito sa battle. Pagsamahin mo ba naman yung 2 degrees makakabuo ka talaga ng angle. Yung sa lagubang, ginawa niyang salag ko. Bang! Check. Paano yan? Yung salaginto, sasalag, tas hihinto. Pukin ang ina mo, surrogatis reference, wag mo nga kaming ginagago. Tangina, kung si Lucas, apo ni David, eto, apo ni Linario. Apolinario. Apolinario. Ano? Sino yung Apolinario? Yung din ba umisip na i-email yung Aguinaldo? Putang ina mo! Hoy! Yun din ba umisip na i-email yung Aguinaldo? Hoy, putang ina mo! Emilio Aguinaldo. Ano nga yung kasunod nun? Deyo. Nag-ano pa to, nagpe-flex pa to ng achievement ng iba. For example, nag-champion si Sixth Street, taga Davao. Oo nga naman, ang lapit lang sa Cagayan. Oo nga naman, tama. Pero nung si J-Block nag-champion, puta hindi niya matandaan. Tanong lang, sino pa ba mga natatandaan mong kampiyon? Kasi kaka-champion lang nung tiga sa amin, si Katana. Tingin mo, sunod na ako doon? Ha? Diba? O sabihin na natin solid! Solid! Yung linya niya kay Ate Charo. Kaya si J-Block nagdamdam, ang nilapitan si Mel Chanco. Pero kahit anong lupit, alam mong saglit lang tatatak yung mga linyang yan. Pero yung pagkakampiyon dito ay tatatak magpakailanman. Tang ina. Biruin mo, na-discredit mo yung title, yung champion na pahiya. Eh kung ikaw, pag dinurog kaya kita ngayong gabi, tingin mo, maaalala mo kaya? Ilang Slack to. Nag-message nga pala sa akin to nung kailan yata. May na-meet siyang tropa ko sa eskwela, no? Ang inang kulit. Inuna si Yabang! Putang ina, nakalaban ko si ganto, nakalaban ko si ganyan, nakalaban ko kampiyon, nakalaban ko na yan. May 5 kampiyon kang nakalaban na niyayabang mo isa-isa, habang yung 5 kampiyon naman ay may krega na ikinakahiya nila. Kinakahiya nila. Kaya masakit, nasampal sa 5 mong nakainkwentro, eh lahat sila, tinadhana maging kampiyon, ikaw pampaganda ka lang ng kwento. Pero, wag mag-alala, total sa akin di ka iba. Hindi mo na mararanasan pang mamaliit nila. Sakali man na makatisod, ikaw mismong saksi ka na itong kwento ko sa isa buhay ay magiging parte ka. So, bigyan ko ng 5 points si Slack sa round 2. 6-5, no? So, kung live, pwedeng tie, pwedeng kay Slack. Yung round 1, pwedeng tie, pwedeng kay Krega sa live. Ganun. Pero dito, first 2 rounds nakuha na ni Krega sa scorecard ko. Facebook, Zenlook, yun, pinutusan ko yun. Yung Apolinario. Tsaka yung maalala mo kaya. Tapos pampaganda ka lang ng kwento, ang lakas ng line na yun. Tsaka yung parte ka ng kwento, yung sa kwento ko parte ka, parang ganyan. So yeah, astig din yung battle nila. Ano rin,
iba yung atake naman. No? So, yeah. Tingnan natin round 3 ni Craig. Check! Para manalo, may espiritu ng ibang tao, di mo alam kung sino to. Swagger pa pormahan, tas maluwag na sinturon. Desperado kang manalo, huwad naman bersikulo. Parang squatter na tinulungang magkaroon ng titulo. Di ba? Ilang taon mo tong hinintay at matagal mo tong binalak. Ang mapahanay at magtagumpay sa landas na tinatahak. Pero yung ekspektasyon naging malabo sa paglabas ng realidad. Akala mo simpleng ambon lang, yung lumabas kalamidad sa entablado. Lumabas kalamidad. Putang ina. Kung saan nagiging paluti ang pagtugma at ang salita nagiging pana, tumutusok sa pagdura. Hindi basta mura lang ang gagamiting pansita. Ang malayang pangunawa nakakulong sa salita, kaya damin mo kung paano gamitin pantar. Nakakulong sa salita. Ang malayang. Parang ano no? Hindi ko pupuntusan yun. Kang panulat, tipong dinapuan ka ng higad, tas marami ka pang sugat. Makate na mahapde, ramdam pa simple yung hiyaw. Ikaw yung nakakaranas, pero pasti sila sumisigaw. Kaya susunugin, dahan-dahan, pero ba't nangangamoy? Hindi pala ginto, kundi baboy, tong sinasalangan ng apoy. Yung kinang naglalangis, kaya hindi ka nababagay. Pag kinamay, ikay panis. Lapnos balat kang kinakatay. Unang ikot ng isa buhay, todo bigay kang magbanta. Pero hindi mo namamalayang isa ka sa iniaalay na handa, litson. Kamang ituring ipanigurado ka sa aking kainat kung tayo magkakapatid, pwede na rin ako magpapakain. Tinadtad to sabay pulutan para nanlalantak ng liempo. Bilisan ko manubagalan ng tiyempo, sa'yo pa rin magwawakas ang kwento kasi sino ba yan? Talaga meron ulit sila parehas ng kwento, no? Yun yung sinasabi ko sa Langit Lupa na parang meron silang keyword lagi eh. So parehas sila ginamit pero hindi kagaya ng kung paano ginamit sa Langit Lupa eh. bang angkop sa pangalan niya ang palaban? Aba naman, payabangan, hambog, akala, alaala na lang na madalas kang makalimot. Nakalimutan mo na nga ba? Ako, nung huling beses na nakalimot, ba't pilit nyo pa ang pinapaalala na ako'y isang mga ngaso na hindi namimili kung sino man ang iyong ituro. Asintado kahit may korona, lalo't may patong na sa ulo. Hindi ko sukat akalain na susulat para sa torneo. Pero ang pagsukat ay wala rin kundi sa'yo nakadisenyo. Dalawang MC, galing Mindanao, may sax sa kabilang bracket. Bakit? Sinigurado lang ni Arik na balanse pagkakaarit. Yung gera magkabilaan, ramdam nyo yung tensyon na kahit na sa ibang klase yung maestro, sinigurado kong naturuan kita ng leksyon. Bisaya o Tagalog, parehas lang sa pambubutas na kadisenyo. Tandaan nyo, mahilig sa saging ang unggoy at likas yun sa pagiging Pilipino. Kaya binutasan ko na to slack, kung aahon man sak lulubog. At kahit silipin nyo pa yung butas, yung mata na susunod. Yung mata na susunod si Shei. Pero ano hindi parang may delay bago mo magets yung punchline eh. So sayang, hindi niya na call out na maayos kumbaga para sa akin. Kung yun nga yung ibig niya sabihin doon, hindi ako sigurado eh. Pero lumabas kalamidad, higad, yung sugat, higat, ang ganda nung parang ang horrorcore ng dating, gory shit. Tapos yung magwawakas ang kwento, yun, yung sabi ko sa inyo na parang, sabi ko sa inyo na parang meron silang keyword, yan yun. Naturuan kita ng leksyon kahit na sa kabilang bracket yung maestro. Yeah, 4 points. Tingnan natin round 3 ni Slack. Ayan na naman siya! Yan na naman! Niyayabangan mo na naman ng mga gera yung Tagalog. Tangina mo, nakita ka nga namin eh. Minisal mo yung sasakyan, hindi sumabog. Tangina. Ano, tangina mo? Yayabangan
ng Mindanao para makita yung mga pinupugutan na nakakadire. Tangina mo, sa Las Piñas ka pumunta, makakakita ka ng pugot na ulo ng tite. Tangina. My God! Alam mo, sobrang daming routing sa'yo. Kaya nakaka-pressure kang kabatel. Pero Slack 1 parang steam engine. I turn pressure into power. Tipong pag umandar, unstoppable. Ramdam mo yung panganib parang Red Room. Kung sandata niya ay moment, pas yung sa akin ay momentum. Kasi kinampihan to ng libu-libong anonymous sa Facebook para lang patumbahin ako. Kaso lang dito sa live, walang comment section na magtatanggol sa'yo. Oh, against all! Ads! Pinuno nila ako ng hate para lang parabasin na masama. Dahil alam nila tao lang din pumabatol to pag nasagad na. Pero putang ina! Sa isang daang pagkakamali ko at mga sablay kong ginawa, tanging bawi ko ngayong gabi, ako 100% na handa. Tanga na boss. Ako 100% na handa, tipong bracket ng isa buhay, parang konoha kung susumakin. Pag-angat ko parang pain, Shinra Tensei, ang lahat ay wawa sa akin. Kaya kawawa sa akin, itong istang orang nagmamalalim. Nasa Bermuda si Poseidon, sa isa buhay kita, papawalain, huwag mong mamasamahin. Pagbibigay ko ng oras, di man branyo, ang importante merong maglaland. Kada minuto ay iikot to pagpitik ng second hand. Sinimplihan yung 1-2 combo, kaliwat kanan na sapak. At kung nakaiwas ka sa lefty, pa sa right ka babagsak. Tangina, magkaiba tayo. Kasi pag ikaw babatel, mga tao laging tulog. Naturingan na uprising, hindi marunong kumuha ng loob. Kaya ngayon, ibubog ako lahat ng mga galit na sa'yo'y naipon-ipon. Kamaupa mismo ng uprising, ngayon nang nagtipon-tipon. Bilang intro, sasaling kita. Ang tawag dyan, balaki choke. At alam mong hindi na nakakatawa kapag hindi na nagjo-joke. Kagaya ng industriya, pababa kang hihilakin. That architect, sayang nursing course kung hindi ka hihiwain. Yung scalpel, yung talas na hinulma sa bareta. Magkakalat-kalat laman pagka sumayad yung barena. Panalisa ito sa leeg. Talagang tagaktak yung dugo. Habang kinikilig si plasma na ibagsak yung bungo. Bantay si Arik sa pinto. Baka may humabol pang iba. Si Trent papasok, may agimatol, 250 daw isa. Tapos si Sak, ano nga ba yung ginawa ni Sak? Naalala ko na. Nakalimutan ka na niya. Nagkaroon siguro ng tama sa ulo tol na parang akata. Akata? Uprising massacre. Ba't may biglang gano'n na tumatak? Unexpected ba yung mga pangyayaring naganap? Tipong tuhod yung tatama kahit inaantay sa pak. Pinakita ko lang na tong uprising sani ko babagsak. Parang nakuha ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? 6, yung round 3 nakuha ni Slack 1. Pero round 1 and 2 nakuha ni Krega dito. Siguro sa live bibigyan ko kay Slack talaga 2 and 3 kay Slack yun. Although yung 1 ni Krega malakas talaga. Hindi sumabog. yung ano, yung missile. Tapos yung pugot na ulo ng tite. Tapos momentum, walang magtatanggol sa'yo, astig yung sa comment section. No? Tapos yung 100% na handa at yung pricing scheme niya solid. Yeah. Pero dito sa scorecard ko dito, nakuha ni Krega first 2 rounds. Slack 1 last round. Tingnan natin sabihin ng mga judge. Second side 15. Krega versus Slack 1 para sa Isabuhay 2026. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng Urado, advancing sa tournament, 5-0. Magigay tayo lahat para kay Slack 1. Thank you. Salamat kay Krega. Salamat sa lahat ng mga tropa pumunta. Salamat Boss Arik sa pagbibigay ng tiwala na naman sa akin kahit lagi yung sinasayang yung tiwala mo. Tangina, bigyan mo ako ng hotel susunod.
Ayun, malinaw yon. Round 1, alam ni Slack kung saan babasagin si Krega. Pinuruan niya sa prinsipyo tsaka sa style, no? Round 2 naman, mas kumpleto ng materyales si Slack. Hukay na hukay niya si Krega, tsaka mas gusto ko yung angulo niya, no? Yung maalaala mo kaya, Menchanko, degrees, angulo. At yung round 3 naman ni Slack, mas pang isa buhay para sa akin. Although, props din sa ginawa ni Krega, malalim, maganda, pero mas natripan ko lang yung ginawa ni Slack 1, kaya Slack 1. Binoto ko si Slack 1. Para sa akin, 3 round malinaw, momentum sa kanya, yung bagsak ng mga punchlines, mas epektibo para sa akin sa 3 round. Though yung 3rd round medyo kinapush sa dulo para sa akin lang, pero malinaw sa akin 3 round kay Slack 1. Yun, Slack 1 versus Krega. Round 1, unang pasok pa lang ni Krega na set niya na agad yung tone, no? Kahit na chill lang siya, maganda kasi at siksik yung mga rhyme scheme niya. Pero natatawid niya pa rin yung punto. Kalmado pero dalang-dala niya yung sarili niya. At ang lakas ng ender doon at talagang walang kupa si Krega. Pero pagpasok ni Slack 1, doon mo makikita na parang pinaramdam niya agad na sanay siya sa mga gantong moments, sa lalong-lalo na sa tournament tsaka sa malalaking event. Nakuha niya na agad yung attention ng mga tao sa mga mabenta niyang jokes na simple pero effective. Tapos ang dami niyang moments doon, kompleto Ricardo, ang lakas ng ender. Round 1 kay Slack. Round 2, ang ganda ng rebuttals ni Krega, tapos yung ghost scheme, nagtatrain na rin siya ng jokes doon, effective. Ang ganda ng bars yung estudyante na nagte-test drive. Kaso, mahina yung ender niya doon. Kaya pagpasok ni Slack, ang lakas agad nung pinakita niya, lalo na yung trivia. Di ba, nakuha niya agad yung mga tao doon. Yung apol ni Linario. Tapos, maalaala mo kaya yung scheme na yun. Pero di ganun kaganda yung ender niya, pero round 2 binigay ko pa rin kay Slack. Kaya 2 round na agad nakuha ni Slack doon. Kaya ayun, round 3 kay Slack pa rin eh. Ayun, congrats kay Slack. Yung all 3 rounds binoto kasi Slack. Yung sa round 1 ni Slack, yung ang ganda nung pagkakagamit niya doon sa yung sa mahirap, ayun. Tas yung flow niya na grabe, parang bumalik yung pagka-fangirl ko kay Slack 1 doon. Sa round 2, ganun din, Slack 1 din. Yung pagka-ano niya doon sa pang-achievement ng iba. Kasi sa round 3, yung tagkagamit niya doon sa uprising at ayun na, all 3 rounds kay Slack. Yo, Atoms, ang binoto nga pala, all 3 rounds, Slack 1, kitang-kita naman, pero props pa rin sa paghanda ni Sir Krega. Kumbaga sa hindi natin matatanggi yung kagalingan niya sa lyrical, kaso nga lang sa isa buhay, parang mas naanuan siya ni Slack 1. All 3 rounds para sa akin lamang si Slack 1 kasi na-balance niya yung joke, yung mga punchline. So, yun, kitang-kita. All 3 rounds, boto ko, Slack 1. Yeah, congrats kay Slack. Yun, congrats pa rin kay inaasahan ko Krega. talaga na magiging solid yung paghahanda ni Slack. Saka, yun, isa din siya sa mga MC tinitignan ko, lalo na sa ngayon, sa isa buhay. Yun, solid na pinakita. Hindi porket Bisaya nang bababoy na saging kapag nalilibugan. Kasi pag ako nagpalabas ng saging, sinisiguro kong matatanggalan to ng bara sa lalamunan. Yun naman, okay naman. Maganda naman yung yung gumana naman yung game plan ko. Halos lahat naman ng mga hinanda ko na jokes at linya sa mga pinaka-ina-expect ko, kumagat naman. So, masaya. Solid din ni Krega kasi siya kumbaga parang consistent si Krega, wala siyang laban na pinabayaan. So, karangalan yon sa akin na makalaban ng isang Krega dahil pinapanood ko lang din dati yan at maganda yung kinalabasan ng battle. Anyari, di ba maprinsipyo kang tao? Mahal mo yung bayan, galit ka sa kahirapan, ikaw yung simbolo ng pagsisikap. Sa uprising, malalim ka, ayaw mo nang kinikain ko yung flip-top. Kuwang-kuwa mo yung respeto ng hip-hop kasi nga ikaw si Krega. Ahon mahirap. At yun, nagiging medyo seryoso
konti. Seryoso naman talaga sa pagdating sa pagiging padre de pamilya, naging family man na, no? Na focus na sa kung ano yung mas maliwanag na landas na purpose natin sa buhay, no? Kumbaga, binibigay ko na yung pagbibigay ng angas na salita sa mga MC na bago ngayon. Pero meron pa rin naman, kaya pa rin namang lumabas yung Krega, kumbaga. Ito, may palabas akong bagong music video. Ang title nito Icy Roll. Yan, pinroduce ni dito, Notorious 808 at palabas ang music video niyan. Shoutouts kay Yuki Tranwo, what's up? At All Blacks. Salamat sa lahat ng mga nakadaupang palad, nakaapiran dito sa Flip Top, no? Isang malaking karangalan, kumbaga, na makabalik sa Manila sa halos 3 taon. Pero ganun pa rin, mas tumitindi pa yung init ng mga sumusubaybay sa Flip Top. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Flip Top na lang, kahit di na sa akin, supportahan nyo pa lalo at lalo natin paigtingin ng kalupitan ng bawat Pilipino. Alam nyo na yun. Supportahan ng supportahan, huwag piratahin. Yeah. Natulala ako no? Putang ina, no? Lagi akong tulala. Parang ingay-likha. Salamat sa lahat na nakitrip. Yeah. Shoutout lagi sa Flip Top at sa Uprising, yo. Alam nyo na. Miss ko na kayo. Yeah. Ina na. Malapit na ang zoning. So, sa lahat na nakakarinig nito ngayon o nanonood ngayon, sana spatan nyo ng live, ma-experience nyo ng live. Lalo na sa mga hindi pa nakakaranas, di ba? Subukan nyo. One time lang, ayan, habang zoning. I'm sure hindi siya kasing baka mas makapalang, mas wild ang mga tao sa ahon malamang. Yeah, so at least sa zoning, kung first timer ka, magandang break-in 'yon. Yeah, kumbaga sa inuman hindi ka wasak na wasak. Hindi ka sobrang pagod. Yeah. So yeah. Pero 'yun. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na, yo. Yun lang. Salamat lagi sa lahat, yo. Pagmamahal at peace.